Come to work, do the task, receive your salary, and go home. Yan po ang kadalasang naging motto ng mga empleyado. Pero alam niyo po ba, ang pinaka-employer natin ay ang ating Panginoon. Kaya dapat lamang na ginagawa natin yung ating mga trabaho with love, with a heart, no? At sabi nga po, let us do everything in love, na kung saan ay lagi nating iisipin at tatandaan na ang employer natin ay ang ating Panginoong Jesus. Tayo po ay nananalangin ng increment, bonus, commission, o promotion. Pero ang sabi nga ng kanyang salita ay ang promotion is not comes from the east to west, but it comes from the Lord. No? Na kung saan ay itinataas niya tayo at may ibinababa po siya. Depende po kung tayo po ay nasunod sa kalooban ng Panginoon. Marami sa atin ay gumagawa po tayo ng mga sarili po nating procedure o steps para makuha natin yung inaasam nating promotion. Nagkaroon po ng diskriminasyon. Masyado nating tingin natin sa sarili ay tayo'y napakagaling. No? Oo nga, napakagaling natin. Pero lagi nating tatandaan and always remember the one who gives us the ability to produce wealth. Who is that? He is our God. Di po ba? Kaya sa ating mga buhay, no, talaga pong gawin natin na may integrity at honesty. Kahit na hindi nakatingin yung earthly boss natin, pero may isang nakatingin sa taas ang ating Panginoon. Kaya kung nakita ng Panginoon at napangiti natin siya sa ating mga ginagawa, He will bless the work of our hand. Promise niya po yun Jeremiah 29:11. For He knows the plan for us, a plan to prosper us, not to harm us, but to give us hope and a good future. Alam na alam ng Panginoon yung future natin, no? Yung nakikita natin ay limitado, pero ang Diyos ay alam na alam niya more than pa sa mga nakikita natin. No, hindi lahat ay talaga pong maganda yung mga nangyayari, pero pag nalagpasan po natin at na-endure, nakita ng Panginoon yung mga puso natin na talaga pong may integrity at honesty, at we work diligently kahit may nakakakita o wala, then you will be surprised with the reward of our God. Sa ating ginagawang kabutihan na maso-surprise at talaga pong maa-amaze ka na hindi mo inaasahan. No? Kaya let us just do everything in love. Kaya sa ating pagtatrabaho, kailangan po nating maging tapat, maging diligent, maging honest, at gawin natin ito na yung motibo ng ating puso ay makapagbigay lamang ng kadakilaan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga ng kanyang salita in Colossians 3:17, whether we eat or drink, do it for the glory of God. Kaya sa ating mga buhay, pag tayo po'y naging tapat sa ating paglilingkod sa ating mga kumpanya or pagsiserve natin sa ating mga trabaho, ay masusurprise na lang tayo ng hindi nating inaasahang napakagandang reward na galing sa ating Panginoon. Because He is our great rewarder, no? At ang ating Panginoon po ang siyang nagmamay-ari ng lahat sa mundong ito, na kaya niyang i-touch yung puso ng ating mga employer na tayo'y pagpapalain. No? Dahil even the heart of the king is in the hands of God, na kaya niyang padaluyin kung saan niya nais. Amen? Praise be to God. Maraming salamat and God bless everyone beyond measure. Glory to God alone.